Or di nyo rin tanda. Kung di ako nagkakamali, parang magsagot tayo ng problem. Oo, yung ano, ano yung Janela? Napindot lang po. Pero nagsagot po tayo last meeting po ng problem. Ano nga yung problem na sinagutan natin? Rad gayon? Nakalimutan nyo na rin ata. Sige. So anyway, parang may naalala ako na parang may mali akong na-discuss doon na nalito rin ako gawa nung hindi ko naaral yung problem na yun. Tapos yun nga, na-discuss ko agad. Nalito ako doon sa problem, which is yun yung discuss natin ngayon, May misconception ako na ituro. So, sige. Let me share my screen. Ayan, let me share my screen na. Ayan, kita nyo na. Ayan, so kung ma-recall nyo, gumamit tayo ng, or di ba nagamit natin sa problem, kung maalala nyo yung wall, yung insulated, yung wall na, yung fire brick wall, yung pinakauna natin problem na sunod, So, saan ba, kasi yung topics natin, ang tag dito, yung overview nga sa transfer, then after that, yun yung introduction kay conduction. Di, saan ba nakuha yung conduction heat rate equation na yun? Kung ma-recall nyo, may ginagamit tayong formula na Q is equal to Ka, times TH, or T high minus T low, all over D, or yung thickness, so saan ba nanggaling yun? Ito. Ayan, sulat natin. Heat rate equation. So, saan ba natin? Hindi pa natin na-discuss na Tama ba? Sige. So, ito. So, let's say for example, we have a rod, sabihin natin meron tayong rod. So, imagine nyo na siya ay rod, lang hindi pantay. Imagine nyo yung rod. So, yung rod na yan, we will i-evaluate natin yan. Ano ba yung mga yung evaluate natin yung heat transfer na. Let's say for example, sabihin natin may heat transfer na mangyayari dyan sa rod na yun. So, ito, may lang ako sa inyo, yung pag sinabi sa problem, let's say for example, na sa problem may sinabi na we have an insulated rod. So pag sinabi ng insulated rod, di ba tayo may mga schematic, di ba tayo may schematic diagram, So wag nyo nang ilalagay na ganito. Ganyan. Wag nyo nalagay na insulated,
So parang ano na yan, kumbaga parang since tayo na may college na ano, at mag-level up na yung ating mga schematic diagram. So ang mas magandang gawin, turuan ko kayo ng dalawang method para ma-represent na insulated siya. No? So una, pwedeng slant line. So paano yun? Parang gantuhan nyo lang sa dulo ng ano, or dito sa edge ng ating ano. So ibig sabihin yan, uh, our or ano, makaganto. Yan. Yan, ibig sabihin yan, yung rod na yan ay insulated. Ano? So pag tinignan nyo sa top view yan, no, tingnan natin sa top view. Sabihin natin na isang bilog lang na ganyan. So, imagine nyo dito tayo nakatingin sa ano. Yan. So, yung insulation na yan ay nakapalibot yan, ano, parang sa thermos. No? So, ayan. Ayan. Parang araw lang. Ibig sabihin yan, yung buong, or yung lahat ng sides niya, or lahat ng side, ay yung nakapalibot dyan is insulated. Ano pang isang paraan para ma-distinguish na or uh, pag dinraw niya schematic diagram para natin masabing insulated. So, paano? Pwede rin ganito. Magano kayo, magdadot. Paano na pala kayo? Ulit. Kung masyado parang mataas, mga ganyan lang. So, pwede kayo mag-dot na ganyan. So, kung nung prefer nyo, ano? Ayan. Pag dotted yan, ano? So, halimbawa sa problem, binigay, an insulated rod with thickness of, with length of ganun. Ano, di sa schematic diagram, dapat makita ko na ganito, ano? Meron kayong sign na insulated, ano? So, wag naman sana na pag hindi alam kung paano gagawin na, ano, magtutuldok dito hanggang sa nabutas ng papel, ano? So, wag yun naman bubutasin yung mga papel, ano? So, dahan-dahan lang. Ayan. So, in that way, or in this case, masasabi natin na si rod natin ay insulated, ano? Or doon sa example natin ng previous, ano? Halimbawa, sinabi na insulated wall. So, paano ba pag sinabing insulated? Meaning, pag may pumasok dyan na Q, ano, hindi siya agad, halimbawa, sa isang direction, sabihin natin may pumasok dito na Q. Tapos anong ibig sabihin nun? May papasok dyan and hindi basta-basta nalabas sa gilid yung hindi maglalabas ng Q out dito. Ano? Sa mga side niya since insulated nga siya, ano? Okay? So, isa pang example, sabihin natin na wall. Tapos sinabi na insulated. Ano pag sinabi natin insulated yan? So, pwedeng ganito. Pwedeng drawingan nyo ng ganyan. Nagilid. Ano? Meaning, ito yung wall na insulated, no? Okay? Ito yung outer wall, ito yung inner wall. Siyempre, yung dyan, matik naman dyan, yung inner wall yung insulated, no? So, ayan, sana nakasunod kayo. No? So, ayan. So, wag ko lang makikita na itong taas ay tuldok-tuldok, tapos itong baba ay nakaganon. So, pili lang kayo ng isa kung anong gusto nyong gamitin. So, ayan. Balik ka tayo. So, let's say, meron tayong temperatures in each end, sabihin natin, ito si T1 and ito si T2. Okay? So, ayan. So, paano pag sinabi kong T1 is equal to T2? Anong mangyayari dyan? Anyone?
Sir, pa-ulit nga po. Paano kapag sinabi natin na yung T1 daw is equal to T2? Ito, paano pag equal yan? Anong relationship natin? Equilibrium po. Equilibrium, yan, Olmach. Oh. So, we can say na yung ating rod is in thermal equilibrium. So, paano pag nasa thermal equilibrium, ulit tayo, paano pag nasa thermal equilibrium, ibig sabihin wala tayong ano, Wala po pong pong detail. walang Wala pong nasayang na energy. walang nasayang na energy, or in short, wala tayong no heat transfer. Ano? So, paano tayo magkakaroon ng heat transfer dyan? Ano? Kasi kung equal tong isang side na to, itong isang side na to, so paano mangyayari dyan? Kung steady lang siya, ano? So, this equation invalidates heat transfer, ano? So, hindi tayo gagamit ng equal na serve both equal temperature in two different ends of temperature. Ibig sabihin nun, pwede rin naman bumigay ako, di automatic, ang heat transfer natin ay zero. Ano? Dapat maging aware lang din kayo doon. So, isa pa. So, sabihin natin, if T1 is greater than T2. So, ayan. So, mas malaki daw, mas mataas daw ang temperature ng T1 kumpara kay T2. So, paano yung magiging flow ng ating heat? From left to right ba? Or from right to left? To the right ba or to the left? Based dun sa concept natin ng heat transfer. to the right po kaya. Bakit to the right kaya? Kasi po mas malaki po yung temperature, tapos paglabas po possible po na hindi na po ganun ka init po yung lalabas. Ayun, tama naman sagot mo na to the right. Pero, thank you. Pero ang mas tamang sagot is, di ba lagi yung kung ma-recall nyo dun sa PowerPoint na pinresent natin, yung movement ng heat natin ay palaging from hot surface or yung mas mainit na temperature papunta dun sa mas malamig. Ano? So meaning, yan, ang ating Q or yung ating heat ay to the right. Ano? Kasi pamula dito sa mainit, papunta siya po palamig. Ano? So yung flow ng heat niya, syempre, alang naman yung malamig yung humabol dito. Ano? So pwede natin siya i-label as Q sub X. Okay? So yung ginagawa natin ngayon ay simple derivation lang saan ba nakuha yung equation ng conduction heat rate. No? Ayan. So after that, we try to consider what sabi ko nga, di ba, aaralin natin based dito sa given natin of rod. Aaralin natin ano ba yung pwedeng maka-apekto sa ating heat transfer, ano ba yung pwedeng maka-apekto dyan. So sa tingin nyo, syempre, dito yung papasok eh. Syempre, dito magmumula ang heat, di ba? Pamula dito, sa side na to, papasok. Or papunta dun sa kanan, in X direction, in X axis. Ito yung natin. So ano ba yung pwede maka-apekto dyan? Siyempre, ang pinakaunang pwede maka-apekto dyan ay yung ating area. Yung area na papasukan niya. Siyempre, dito magmumula yung siyempre, surface area. Area. Pangalawa, yung length ng dadaanan niya. Pamula dito sa dulong to or pamula dito hanggang dito. Pwede natin siyang i-label as delta X. Wait lang, may nakapag-unmute. Wait lang, sino yun? Sino yun nag-unmute? Si Alak. Ay lang, mute lang kita. Ayan, so next, yung area natin, yung mga kapekto, di ba? Gawin natin ganito. Ito yung delta X. So ano to yung delta X ito? So ito yung mali ko na nasabi sa inyo. Nung last time kung ma-recall nyo,
Ang mga kapekto ulit ay yung area, yung delta X. So, in this example, mapapansin nyo, ano yung delta X natin? Saan dadaan yung heat? Ano, ibig sabihin yun yung thickness ng ating rod. Ano? Kasi, ba't yun yung thickness? Kasi dun nga dadaan yung heat eh. Pamula sa point na to, dito siya magta-travel. Ano? So, pamula dito sa point na to, hanggang point na to. Okay? So, sabihin nyo, sir, bakit po ang sabi nyo ay D yung ating letter D yung ating unit for thickness. Ano? So, pwede natin sabihin na ito si 0 o ito si D. O kung gusto natin D eh. Ano, and alam niyo naman pag delta X, di ba X equal to yan. So, X sub 2 minus X sub 1. Yung ating delta X ay equal sa D minus 1 pa. Lagi namang 0 tong starting natin. No, so we can say that delta X is equal to kahit anong gawin nating reference. Ano? Kumbaga, bakit delta X? Kasi mas general tayo, nagde-derive tayo ng formula. And lastly, ano pa yung pwedeng maka-apekto? Syempre, yung temperatures ng both side, ano? Or yung tinatawag natin na change in temperatures. Change in temperature. Ano? Or yung delta T. Ano? So, unahin natin si area. Anong relationship ni Q or yung ating heat rate sa area? Ano? So, bigyan ko kayo ng example. Sabihin natin, di ba dito siya papasok sa bilog na ganito? Ganyan. Saka ganyan. So, yung isa mas malaking area. So, sa tingin nyo, sa dalawang yan, sino may mas mataas na heat rate? Ano? A or B? Anyone? Yung A po siguro. Yung A. May nagsasagot ba ng B? A lang sagot nyo? Sino yung sasabi ng B? Wala, A lang. So bakit A? Yung sumagot ng A. Go po rin sir nung ano po, nung surface area po. Surface Mas area. mabilis po ang spread po ng ano, heat po. Okay. Unlike po dun sabihin na mas malaki pong sako po. Mas malaking sakop. Okay. So, on correct answer ay, syempre, ang letter B. Ano? So, bakit letter B? Walang sagot ng B. So, ang tanong ko, sinong sa dalawang to may mas mataas na heat transfer rate? Ano? Paano naging mas mataas tong si A kumpara kay B? Sa tingin nyo, paano magfo-flow ng ayos yung heat dito? Kung mababa kung A is greater than B. Ano? Tingin nyo? So, ibig sabihin, we can say that if so mali to, ano? So, pwede natin sabihin na yung heat transfer rate natin ay anong relationship na kay area. So, pagtaas ni heat transfer rate or pagtaas ni surface area, pagtaas din ni heat transfer rate. Ano? So, sa tingin nyo, anong relationship ng dalawa? Q sub X and the area. Directly proportional po. Directly proportional. Very good. Ayan, directly proportional. Okay. So, nakasunod. So, for letter, dito. For letter, or for delta X, ano? So, ano yung delta X? Yun daw yung ating thickness, ano? So, say for example, ano yung magiging, ano niya kay delta X sa relationship to? So, sabihin natin, meron tayong, sabihin natin na ganito. Sabihin natin na, ano? So, what do you think? Sino sa dalawang to ang may mas mataas na heat transfer rate? Ang usapan natin dito, yung kanyang delta X or yung length niya, pero yung length na to is nagso-serve as thickness, ano? So, which has the higher
heat transfer rate. So anyone? Ano yan? Ulit. Ano yan? Hindi ko marinig. A po, sir. Letter A. Letter A. A din po. Oh, A din. May nagsasagot ba ng B? Walang B. Ano? So, sa tingin nyo, bakit A? Yung nagsagot. Maiksi po ang distance po tapos makapal po ang thickness niya po. Makapal ang thickness. So, in terms of thickness, mas makapal si B. Ano? Ito yung nag-uusapan natin eh. Yung delta X, ano? Yung delta X. So, dito, mas maiksi yung pag-flowan niya ng heat transfer or ng heat. Mas maiksi. Unlike dito, mas mahaba. So, sa tingin nyo, ayan, bakit A? Yun nga po sir, gaya po sabi po na mas maiksi po, mas mabilis po yung transfer of heat po unlike po dun sa B na mas mahaba. Ayun, very good. Ano? Ayun ang tamang sagot. Letter A, yun lang yung gusto ko marinig. Ano, mas mataas ang heat transfer rate niya kasi syempre, pag may pumasok dyan na heat, in terms of thickness, syempre, mabilis siya makaka-reach sa dulo. Kasi, maiksi lang. Unlike dito kay B, bago pa makarating, so mababa yung heat transfer rate niya. Okay? So, ano yung relationship ni Q sa Beck sa ating delta X or yung thickness? Inversely proportional po. Ayun, very good. So, inversely proportional si kay thickness natin. And lastly, mapansin nyo, delta T, hindi ko na ito drawing. So, imagine nyo na lang na itong TCT1 natin is sobrang mainit kumpara ito madali lang ito ma-analyze eh. Si T1 natin is sobrang mainit or is great, sobrang layo ng temperature kay T2. Unlike if si T1 is mas mainit pa rin pero si T1 pero mas dikit lang yung temperature na. Sa tingin nyo, sino mas mataas ang heat transfer? Mas mainit na T1 o yung mas Sir, ulit nga po. Sige, usapang delta T. Sa tingin nyo, ano yung mas mataas na heat transfer rate? Kung ito, say for example nga, si T1 na natin, sabihin natin si T1 ay, ito na lang, mas madaling ma-gets. T1 is greater than T2. So sabihin natin, si T1 is equal to 100 Kelvin. Si T2 is equal to 50 Kelvin. Ito yung A. Sabi naman natin, si T1 is equal to 300 Kelvin. Si T2 is equal to 70 Kelvin. So sa tingin nyo, A or B, sinong mas mataas dyan na heat transfer rate? A po. A. Yung iba. Si B po, sir. Si B. Si B po. O sige, yung A muna. Bakit? Si B po. Pagtanggol yung sagot ng A. Bakit A muna ang sagot? And sa right after si B. Sa po, heat rate po na pagbasehan ko po, mas mabilis po siyang magta-transfer po gawang maliit lang po yung difference po ng dalawa. Maliit lang. Ay, yung letter B. Bakit kaya sa tingin nyo? So po, kasi masyado pong malaki yung difference ng isa't isa. Masyado pong malaki yung transfer na mangyayari. Ayun po yung Ayun. So, ang tamang sagot ay yung letter B. So bakit? Imagine nyo, sa letter sabihin natin na meron tayong parang simple rod. And sobrang init ng nilagay nyo, sobrang init ng kabilang core. Kumbaga, parang saan ba? Yung kabilang side is sobrang init ang temperature, So, parang common knowledge na syempre, ang bilis magta-travel nun. Kasi, mas mainit yung sobrang init nung nasa left side, Unlike kung mababa yung temperature ni una, mababa yung temperature ng hotter side, or yung nila, syempre,
mabagal transfer ano. Okay? So pag sobrang init syempre or pag sobrang layo ng temperature, mabilis maghahabulan 'yan, ano. So ano yung relationship natin kay delta T? If letter B ang sagot. Directly proportional pa rin po, sir. Directly proportional. Ayan. So if the delta T is or if the delta T is high, the heat transfer rate is also high, ano. Ayan. So pag samasamahin natin sa isang relationship, ano, si Q sub X. Yung Q sub X natin, huwag kayong malito. Kaya ako lang nilagyan ng X kasi yung direction natin is papaganto, ano. Or kumbaga, yung sa X-axis, ano. Kaya ako na rin introduce yan kasi may mga madidiscuss tayo na 3-dimensional, ano, may XYZ plane tayo. So ito kasi nasa ano pa lang tayo, basic surface pa lang. So pag sama-samahin natin, ano, so Q sub X is, sabi, directly proportional sa A. And pag samahan natin, directly proportional kay delta T, but inversely proportional kay delta X. Ano? So nakasunod kayo? Nakuha kung bakit ganito? Yes po. Yes po, sir. Ayan. So what is the next step? Ano? So pwede ba natin agad palitan to pwede ba natin siyang gawing equation? Anong rule natin pag meron tayong proportionality symbol? Anong nilalagay natin para maging equation siya? Equals po. Equals po. Equals nga. Equals, ano pang kadugtong kapag may proportionality? Nagkakaroon siya ng tandaan nyo ba yung sa mga yung sa algebra, yung si x daw ay directly proportional kay y but inversely proportional kay z. Ano? Yan, ang sabi. Tapos binigyan ka ng dalawang value ng y at z. Ano? And pati ni x. Ano? So, anong nangyayari? Ano nilalagay natin dito? Ratio po ba? Ratio. Ratio. Or sa madaling sabi, di ba nagkakaroon tayo, may sinosolve tayo. Halimbawa, given si x, y, binigay yung parang initial condition na x, y, and z. Binigay siya. And what will happen daw kay x if si y ay magiging ganito and si z ay magiging ganon. Ano? So, anong mangyayari? Di ba ang ginagawa natin dyan is x is equal to k times y over z. Nare-recall nyo? Tapos ang gagawin natin, solve muna natin si k. Tapos pag na-solve si k, saka na siya, kumbaga ito yung y2, itong z2, ano? Saka na siya gagamitin para mahanap si x sub 2. Ano? Si x sub 2 is equal to k times y2 over j2. Ano? So, ngayon, mahanap nyo yung si ano. So, ano mangyayari sa ating ano? Magkakaroon ng? May expand po yung delta t tsaka delta x. Magkakaroon ng k. Ano? Nagets? Ngayon lang. Nagets ba? Chip, mamaya may expand din natin yan. Ano? Yan. Delta A, delta T, Ka delta T over delta X. Nakuha nyo? So, itong part na to, itong delta X na to, ay kung equals K na to, ay ito yung pinalit natin dito. Ano? Na-recall ba sa basic algebra? Ano? Hindi po, sir. Hindi pa na-recall. Hindi nakuha. Ano? So, sige, sabihin natin na ganito. Yung sabi ko nga, halimbawa, may problem. Given kayo ni x1, tatlong ano, variable, y1 and j1. Ano, sabihin natin na 3, 4, 5. Ano? So, ngayon, sa problem, if the given is x1 is equal to 3, y1 4, z1 5. So, what will happen to x? Ano daw mangyayari sa x natin if si y natin, hindi yun na magiging y2, ay naging
8. Si Y3 natin, ay si Z3 natin, si Z daw ay naging 10. Yun na si Z sub 2. Ano daw mangyayari kay X sub 2? So, tas binigay sa problem na sabihin natin na yung si X is directly proportional. Ito yung ating equation. Sorry. X is directly proportional sa ating Y and Z. So para mahanap natin si X sub 2, 'di ba nagkakaroon tayo ng K. K times Y times Z. Tapos ngayon sasubstitute natin, ito syempre yung initial. Hahanapin muna natin si K. So yan, nag-i-derivate na tayo ng algebra. So 3 is equal to K times 4 times 5. So yung K natin is equal to 3 over 20. Ayun, may 3 over 20 tayo. Ngayon, anong hinahanap? Ano daw mangyayari kay X sub 2? So itong K na to, ito yung ratio o rate of proportionality. Okay? So mangyayari, magiging equation natin, yung pa rin, X sub 2 is directly proportional pa rin, pero magkakaroon na tayo ng K times Y times Z. Ito na yung Y2 and Z2. So ito yung hinahanap. So X sub 2 is equal to 3 over 20 times Y sub 2 na 8 and Z sub 2 na 10. Yun, mahanap nyo ang X sub 2. Pagka in-evaluate yan. Okay? Malinaw ka? Napa-algebra na tayo. Pero yung ang pinaka, nga lang nito, this represent the proportionality. So kapag may ganito, gusto natin siya maging equation, sinasamahan lang natin ng equals K. Okay? Clear na? Opo sir, thank you po. So ayan. So meron na, nare-recall nyo ba yung formula na to? Na Q sub X is equal to KA delta T. Na-recall nyo to? So ito na yung general formula natin for conduction heat rate equation. Okay? So ngayon, kung ma-recall nyo, may misconception tayo dito sa rad, Hindi ko rin napansin. So ulitin natin yung problem na yun. Hanapin natin. Kailangan balikan natin to. Sabihin nyo kapag di nakasunod. Saan ba yung rad na yun? Ito. Parang ito yun. Copy lang natin. Yan, ito. Ko marirecord yun. Parang sa inyo ko to na-discuss pero parang may mali nga ako na may mali ako na banggit. Yan. Okay. So yan, so for our problem, pamilyar ba sa inyo yung problem na to? Opo sir, yan po yung Ito yung nasa sabi sa inyo. Dito nga yun. So, dito. Ayan, medyo gets nyo to may parang may misconception lang. Di ulitin na lang natin For this problem, an aluminum rod and copper rod of equal length, 2 meters and cross-sectional area na 2 centimeters squared are welded together in parallel. So, one end is kept at a temperature of 10 degrees Celsius and the other at 30 degrees Celsius. So, calculate the amount of heat taken out per second from the hot end. So, given the thermal conductivity ng aluminum na 200 watts per meter degree Celsius and copper na 390 watts per meter degree Celsius. Wait lang ha.
Ay. Wait lang ah. Wait lang at may nag-chat lang na ano. May concern. Ayan, for the known, sinong pwede magsagot sa known? Pero tayo. Alam nyo na yan, nasagutan na natin yan. Again, pag known tayo, wala tayong specifics ano. Sino pwede magsagot? Sir, kung tama po, yan po yung ano po. Aluminum rod and copper rod is an equal length. Yan, tama. And the thermal conductivity. Wait lang ba? Ano is copper temperature of sun rod? Tama, the thermal conductivity, And temperature. the temperature, and the area is given. Ano? Ayan. Thank you. So, an aluminum rod daw. Aluminum rod and a copper rod of equal length. Huwag niyong kakalimutan yung sinabi, very important ano, yung welded together in parallel. That are welded together. In parallel. Tapos, given the area, ano pang binigay? Surface temperature and thermal conductivity ano. So ganyan tayo pag ano. Again, hindi tayo naglalagay ng specific dito ano. So kumbaga easy na nga tong known na to. Syempre mag-iisip din naman kayo. Kumbaga sure points na nga pero mag-iisip din kayo. Magagawa kayo ng phrase ano. Hindi naman basta given ng susulat nyo tapos magkaka-points sa kanya. Syempre paparaphrase din ano. So known. Okay na tayo sa known. Ang next natin, ano ang find natin? Pagka ganito. The amount of heat taken po. The amount of heat taken out per second. Ano? Amount of heat taken out per second from the hot end. Ano? The amount of heat taken out per second from the hot end. Ayan. Ano yan? So, pangatlo, schematic diagram. So, dito sa schematic diagram, ayan, medyo no. Ayan. So, sabi, welded parallel, ano? Nakikita nyo parang pinagkamailan natin dito. Welded parallel. So, sabihin natin, ganito. Are si aluminum. And are si copper. Ayan yung magiging drawing nito. Since welded siya, hindi siya parang yung mangyayari sa kanya, magiging isa yung side niya. Ganito. Para magko-combine siya. Ano? Kasi nagawa natin before. Di ba yung nagawa natin before? Ganyan. Parang magkaiba. Magkaiba siya. Kaya nga pag wineld na siya, syempre, automatic, inaayos na rin yung dulo niyan. Naka-finish na. Ano? So, lagay natin yung kaya natin hindi nilalagay yung details dito sa ating known kasi dito natin ilalagay kay schematic diagram So anong binigay yung length na 2 meters. So again, ano nga yung length? Magsa-serve siya na sa
Atong length na to, 2 meters. Ayan. Ano siya? Ano yung length na yan? DX po. Delta X, ano? Or yung thickness. Ano? And sabihin natin, yung temperature natin ay 30 degrees Celsius. Sabihin natin, in T1 natin, ito yung 10 degrees Celsius. So, ayan. Ang flow ng heat natin, syempre, from hot to cold, ano, paganto. So, parang Q sub X ulit. Kasi in X, ano tayo. At pa nakalimutan natin. Hindi naman natin ilalagay itong thermal conductivity kasi sa properties na siya, ano. So, for the assumption, number 4, assumption. Ano ang i-assume natin? Kung tanda pa. Yan yung problem. Anong assumption natin? Constant po ang thermal conductivity. Ayun, very good. Thermal conductivity is constant. Ano? So, kailangan natin laging assume yan. Para all throughout the system, ano, constant yung ating heat flow. Pag hindi natin yan issue, ibig sabihin, magbabago yung thermal conductivity sa gantong part. Ano. So, assumptions, next. Punta na tayo sa properties. Ano. So, sabi ko nga, hindi ko pala na-upload ang table. Ano. Kapag hindi given dito, kalimutan ko i-upload. Yan, i-upload ko na ngayon. Ano, nandito lang naman yun. Wait lang. Yan, makikita nyo nga yung mga ito pa-produce na lang. O wala sa isip ko eh. Yan. Yan, ito. Upload ko. Ayan, popost ko na. So yung tables na yan, halimbawa wala sa ano. Kasi yung example na ito, kaya ko na rin in-open. Kasi yung, ang tawag doon, yung sa problem set nyo, di ba? May chromium doon. Kung mapansin nyo, may chromium doon, which is hindi binigay yung thermal conductivity. Ano, siguro hindi nyo pa nasisimulan yun. Ano. So yung chromium na yan, dito nyo mahanap ang K. Yan, no? 93.7. Pero ang problema nyo, English yun. Ano, so kailangan nyo ito i-convert. May conversion naman tayo again ng BTU per hour into horsepower. Tapos pwede natin convert yung horsepower na yun into watts. Ano pang binigay? Yung feet, pwede natin convert kay meter. And yung sa degree Fahrenheit, Kelvin natin, pwede natin convert kay degree Fahrenheit. No, so again, pag hindi binigay sa properties, or pag hindi binigay yung properties, huwag kayo magkataka. Ano mo sa exam? Pag may nakita kayong table sa likod, meaning, gagamitin nyo yun. Pero pag binigay naman sa problem, kaya wala naman magtatanong, sir, hindi po binigay yung thermal conductivity. Tingin kayo sa pinakalikod na page. Pwede ako doon mag-attach ng table na magagamit nyo. So, property, since binigay naman, K is equal to 200 watts per meter degree Celsius. Ito yung K ng aluminum. And for K ng copper, diba siya ay 390 watts per meter degree Celsius. And nabanggit ko na naman sa inyo, ito kapag may parallel, so anong ginagawa natin kapag parallel? So pag parallel again, recall, pag parallel, anong ginagawa natin? Sa K. Kasi sa problem natin, isang K, yung sa solution natin, isang K lang syempre ang gagamitin. Pag parallel, anong ginagawa natin sa K? Ina-add po. Ina-add yung pag parallel. Ayan. Kapag series naman, nakaganto. Parang may mali din ako. Reciprocal po. Reciprocal. 1 over K2 plus 1 over K3. Tapos, naka-negative 1 pala yan. Kapag parallel, K1 plus K2 plus K3 and so on. Kung ilan yung magkapatong na yan, or yung parallel na yan. So, alam niyo na kapag series. Siyempre, kapag series, yan, haganto yan. Diba, sabihin natin na yan yung copper. And ito yung aluminum.
Ano? So, nakaganyan yan. Ano? So, ayan. So, punta na tayo sa analysis. Ano? So, hint, halimbawa, na-discuss na natin yung convection, conduction, radiation. Ano yung malalaman po anong type ba siya ng heat transfer? Kasi isa yung sa mga pinaka-struggle. Ano ba siya? Conduction? Ano? Ang isa yung actually, hindi naman siya nakakalito. Automatic, syempre, pag nagbigay ng thermal conductivity, automatic, yan ay type na conduction. Pero may mga cases pa rin na sa isang problem, gagamit kayo ng may mga gagamit kayo ng heat rate equation for conduction, heat rate equation for convection, ganun. Pero, ayun, in the latter part naman, doon sa multidimensional natin di-discuss. So, formula, since conduction tayo, Qx is equal to Ka, diba, delta T all over, yung delta X natin, or ito yung thickness, So, may K na tayo, yung K natin, na-add lang natin. Yung area natin, may hindi pala tayo nalagay, yung area na 2 cm squared. Yan, dito pa tayo nagkamali. Ang ginawa natin sa area, pinag-plus natin. Natin. So, ito ang gagawin natin. Buong area na siya. Kung ma-analyze sa problem, and cross-sectional area, 2 cm squared are welded together. Ibig sabihin, buo na yung 2 cm squared. At kung mapansin nyo, sa K natin, naka-meter to. So, gawin natin, resolbahan agad natin, convert natin to into meter. So, 1 meter, ilang cm? 100 cm. And naka-square, so i-square din natin. Anong sagot natin niya dito? Two times 10 raised to negative 4 po. 2 times 10 raised to negative 4 unit Meter squared. meter squared. So yung area ng ating surface, which is equal naman siya in both sides. So may area na tayo. Yung K naman natin is pag pinag-add, yung K total is 590 watt per meter degree Celsius. And again, sabi ko sa conversion, hindi natin kailangan convert yung temperature kapag naka-ano na to, since naka-degree Celsius naman dito sa K natin, hindi natin kailangan i-Kelvin tong or gawing absolute tong ating temperature, temperature 1 and temperature 2. So, yan, direct substitution, 590 watt per meter degree Celsius. Anong area natin? 2 times 10 is to negative 4 meters squared. And for our delta T, 30 degrees Celsius minus 10 degrees Celsius. Nasa ulo ko na yung given dito. And all over, yung delta X natin na ano nga yung length natin? 2 meters. Ayan, na parang mali ang ginawa natin last time. So for Q sub X, makakancel dito. Yung degree Celsius, syempre. Meter squared, makakancel yung isang meter dito. May matitira isang meter. May meter pa sa ilalim. Cancel. Matitira ay watts. Anong sagot natin in watts dito? 1.18. 1.18 po. Yan, 1.18 watts. So, thank you. So, isang rad lang po yan? Ano yan? Isang rad lang po? Dalawang rad to. Anong nakalito? Dalawang rad siya. Ang nangyari nga dito, yung para misconception natin, itong both end, yung kanyang dulo is na-finish na, so meaning, parang maging nag-combine na, na-weld together na. So, isang area na lang. Combine na po yung to po na, yung 2 square centimeter po. Alin? Yung 2? Opo. Totoo. Oo, combine na. Yun doon tayo nalito. Ginawa natin last time, pinag-add pa natin. Kasi yun. Para dito na siya. And yung sa length naman natin, walang problema na kasi dito naman siya lulusot eh. 'Di ba? Again, 2 meters. Yun yung thickness niya. Okay? Okay na? Yes po, sir. So, after that, hindi pa dyan natatapos punta tayo sa comments. So, balikan natin yung find. Ano bang tinatanong sa find? Tinatanong ay the amount of heat taken out per second. So, take note of this.
heat taken out from per second. Meaning, kailangan nating sagot ay heat taken out per second. So, ano nga tong watts na to? Pagka Joule ginawa per na second po. joule per second. Ayan. So, anong magiging comments natin? The amount of heat taken out per second is 1.18 joules. ayun, very good. 0.18 joules po. Ayun, very good. The amount of heat taken out per second is 1.18 joules. Ano clear naman so far? Makasunod? Yes po, Yes sir. po, sir. Ayan, so malinaw na dito sa problem. Medyo nalito rin ako nung una. Pero ayan. So ito. Ayan. And for the remaining time ng ating ng ating hanggang 7 tayo, di ba? Ito, export ko lang para ma-upload ko sa inyo. 3105 lecture. Upload ko rin sa sa GCR And then ang gagawin natin ay may upload ako ng sitwork until 7 PM. Madali lang naman 'yon. So ito yung sitwork. I-upload ko na. Hanggang 7 lang ha. Kahit saan yung isusulat. Pwedeng solution na. Pwedeng rekta noon na para So ito, wait lang, upload ko lang sa inyong classroom. Medyo Sitwork ha. Again, saan papasok tong sitwork nyo? So paano mag-serve na rin to as attendance? So kaya hanggang 7 lang. Iba kasi mga kapag So dito, ano tag dito? Ibubuksan ko lang, wait lang. Gawin natin yung mga 7:30 para mahaba-habang time. Ayan. Assign. So ito, upload ko na rin sa inyong, isasama ko sa lectures yung yung PDF na to para may reference kayo. So, na-upload ko na. Balik tayo dito. Ayan, sitwork number 1. So ayan, problem ang sitwork number 1, a 10 cm thick block of ice with temperature of 0 degrees Celsius lies on the upper surface of 2,400 cm squared ng slab of stone. So sabi, the slab is steam exposed on the lower surface. Ibig sabihin, yung slab daw so ay steam exposed at the lower surface ng 100 degrees Celsius. Ang tinatanong, find the heat conductivity of stone. Find the heat conductivity of if 4,000 grams of ice is melted in 1 hour. Given that the latent heat of fusion of ice is 80 calories per gram. Medyo challenging yan. So ano yung latent heat of fusion? So ang formula dyan, kita nyo ba? Kita nyo pala? Yes po. Ayan. Explain ko na rin. So ibig sabihin yan, magkapatong yung thick block ng ice tsaka yung slab ng stone. Nasa taas yung ice, nasa baba yung binigay yung area ng stone. Sabi dito, the slab is steam exposed on the exposed daw sa lower surface ng 100 degrees Celsius. Pinapahanap yung heat conductivity ng stone. Ano yung heat conductivity? Yung letter K ng stone. Ano naman to? Itong recall lang sa termo yan. Ano yung Q? Ano yung latent heat of fusion? Kung ma-recall nyo yan, ito yan ha. Temperature tsaka yung yan, diba nandito tayo yan lang. So itong part na to, diba yung
ito is pamula sa ito yung nagiging ano siya, solid state. Ano, itong solid, itong liquid, itong gas, ano. And syempre, constant temperature niya kapag yung nagko-convert tayo, kung ma-record nyo sa termo, diba? Constant temperature tayo kapag nagkakaroon ng phase change. Ano? So, nandito, papasok yung latent heat of fusion. Ano? And anong formula niyan? Dito naman yung vaporization naman, latent vaporization, dito yan, liquid to gas. Eh, ang problema nga natin, ang in our problem, di ba yung ice ay nagme-melt? Ano, so yun yung ating, binigay ito. Ano? Yan ano yung formula doon. Ang Q is equal to ml. Ano? So ito yung heat generated. Ito yung mass ng kung ano mang object yun. Ano, yung ice yun. Ang L natin, siya yung latent heat of fusion. Ano? So ayan, binigyan ko na kayo ng tip. Ano? Okay? Para hindi kayo maligaw sa ating problem. Ano? So ganyan talaga. Mapasama natin yung kaya nga yung prerequisite ito, termo 2. Ano? Kasama yan. Ano? Hindi kayo iiwan ng termo. Ayan, okay? So may tanong ba? So hanggang nilagay ko hanggang mga 7:30 para matagal-tagal. So kahit sa inyo ilagay, ano, and this parang siya yung magsaserve as attendance din natin. And syempre graded to. Nasa 20% yan ng inyong grade na activities. Ano, kasama ng mga PSET. Ayan, okay? May tanong pa? Wala na naman po, sir. Ayan, sige. Sir, yung format po kaya, Ha? yung wala na pong ano, mga, by kahit siya na nga po, ano po, sir, i-upload Okay, na san? Upload nyo na lang sa sinend ko, ano. So, sige, para makapagsimula na kayo, ano, ayan, hanggang nilagay ko hanggang 7:30, ha. Matagal-tagal na yun. Di, madali lang yun. Ayun na may magtutulungan din na lang po. Sige, yun lang, ano, di bali next week, ang ating meeting ay, ano ang schedule natin?